ng mga salita ng ating Panginoon at focus tayo at ihanda natin ang ating mga puso sa mga aral po ng ating Panginoon. Okay, dito po tayo ngayon sa aklat ng Colossians chapter 1, verse 9 up to verse 10. Sabi kanina sa ating binasa, that ye might walk, verse 9, for this cause we also since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Ngayon, ang ating paksa sa umagang ito, walking worthy of God through the gospel. Walking worthy of God through the gospel. Pamumuhay na karapat-dapat sa Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay? So, ang pamumuhay Kristiyano ay hindi lamang po tungkol sa pagpapahayag ng pananampalataya, kundi sa araw-araw na pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Okay? Nandun dapat yung ating paggawa, no? Pagsunod sa mga salita po ng ating Panginoon. Bilang mga mananampalataya kay Jesucristo, tayo po ba yung mga mananampalataya ng ating Panginoon? Amen. Amen? No? At mukhang matamlay yata. Amen. Mukha yata matamlay ang ating pananampalataya. Kailangan malakas po tayo, no? Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, mahalaga po mga kapatid na bilang mga mananampalataya kay Jesucristo, tayo ay tinawag hindi lamang upang marinig ang Ebanghelyo, kundi upang mamuhay ng isang buhay na nagpapakita ng biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin. No? Kaya ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Lord, ang dahilan po nito ay ang nagligtas sa atin, which is our Lord Jesus Christ. Ang dahilan ng ating paglilingkod ay ang ating Panginoon sa madaling salita. Ang pamumuhay Kristiyano ay panlabas na nagpapahayag ng panloob na gawa ng biyaya ng Diyos. No? Dapat makita, hindi lamang po sa panloob, maging sa panlabas with action. Yung mga sinasabi ng banal na kasulatan o sinasabi po ng ating Panginoon, sa madaling salita, dapat atin pong itong isinapamuhay, mga kapatid. Hindi ito ang paraan upang makamit ang kaligtasan eternal. No? Eternal salvation is not by the works of man. No? Hindi po yun. Gumawa ka ng mabuti para ka maligtas. Kundi ito po ay bunga ng isang buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, which is the eternal life or eternal salvation. Kaya tayo naglilingkod sa Lord, kaya tayo nagpapatuloy sa Lord, sapagkat tayo po ay iniligtas na, no, ng ating Panginoon. Okay? Kaya dapat po nating sampalatayanan yung mga salita po ng Diyos, atin isa pamumuhay, ang mga salita po ng ating Panginoon. Na may ilang bagay po akong ibahagi po sa inyo, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Colossus, chapter 1, verse 9 up to verse 10,
No, number one, makita ho natin, a life worthy of God according to the gospel. Isang pamumuhay na karapat-dapat sa Diyos ayon sa Ebanghelyo. No? Bilang mananampalataya, dapat tayong mamuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, kung anong sinasabi ni Lord sa kanyang mga salita, dapat ganon din po nakikita sa ating pamumuhay. Amen po? Amen. Hindi yung alam natin ang katotohanan pero hindi naman natin isinapamumuhay. Wala din po yun, mga kapatid. Napaka-importante po na ang ginagawa natin, ang siyang magsalita doon sa nakapaligid po sa atin, doon po, higit sa lahat, sa harapan po ng ating Panginoon. Now, Philippians chapter 1 verse 27, sabi po dito, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. No, ibig sabihin po, dapat ang pamumuhay natin tugma sa salita ng Diyos. Amen? Angkop sa salita ng Diyos. Ano pa pong tawag doon? Suwak na suwak sa mga salita ng ating Panginoon. Okay? Sapagkat during the time, ito din po yung ginagawa nila ni Pablo. During the time, ito din po ang ginagawa ng church. Na kung saan po ay hindi lamang po nila narinig ang Ebanghelyo ng Panginoon, kundi ito din po ay kanilang isinapamuhay. Kaya sabi dito, ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu at kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ibig sabihin po, sa ating paglilingkod sa Lord, yamang ating narinig ang Ebanghelyo, ating napag-aralan ang Ebanghelyo, ating naranasan ang Ebanghelyo sa ating buhay, dapat po, kahit po wala ang pastor o wala ang sinuman, dapat pirmis ang iyong paglilingkod ayon doon sa mga salita ng ating Panginoon. Dapat hindi po tayo nagbabago. Amen po? Hindi yung dito lang sa church ay okay tayo, paglabas sa labas ay hindi na Kristiyano. No? Sa church lang Kristiyano, paglabas hindi na Kristiyano. Ang nangyayari, dito Kristiyano, sa labas ay tiyan na lang, tiyano. Diba? Wala ng Christ, tiyano na lang. Diba? Tiyan na lang, laging problema. Diba? Kaya minsan hindi na iwanan kung ano ang mga ginagawa, di po ba? Kasi po, nagkaroon sila ng burden sa kanilang buhay, doon po sa kanilang pisikal na katawan, na hindi nila alam na pahalaga yung gawain po ng ating Panginoon, no? Upang tayo po ay maging matibay sa iisang Espiritu. Gusto ni Lord tayo magkaisa sa Espiritu. Amen? Mahirap po kasama yung ibang espiritu. Kailangan iisang ating espiritu doon sa Panginoon. Amen? Dapat ang espiritu na nanahan sa atin, espiritu ng Diyos. Kasi meron ding espiritu na panininglang eh. Meron ding espiritu ng diablo. Di po ba? So dapat espiritu ng Diyos ang siyang mananahan po sa atin. Ano ba mo sabi dito? At kayo'y mga kaisa sa kaisipan o kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo.
Kaya po, lagi natin pinapangaral na Ebanghelyo dahil tayo po'y nagsisikap na tayo manampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Para tayo maging matatag, maging masigla sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kasi po, tandaan po natin, ang Diyos na ating paglingkuran ay napaka-importante sa buhay natin. Amen po? Amen. Importante ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. Amen. Importante po ang Diyos sa buhay natin. Yun po ang huwag nating kalimutan, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang ating pamumuhay ay dapat po ay akma, angkop, tugma, suwak na suwak, o karapat-dapat sa Ebanghelyong ating pinaniniwalaan. Naniwala ba tayo sa Ebanghelyo ng Panginoon? Amen. Yes, dapat tumpak po doon kung anong sinasabi ni Lord. Halimbawa, sabi ni Lord, dito po sa aklat ng 1 John, no? Basahin po natin. Sabi dito sa 1 John, mga kapatid, chapter 2, verse 15, mga minamahal. Okay? 1 John chapter 2, verse 15. Anong sabi ni John? Love not the world. Okay? Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Tingnan niyo po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Pero tingnan niyo po, maraming Kristiyano iniibig pa rin ang mga bagay sa sanlibutan. Amen po? Wala ho silang pagkakaiba sa sanlibutan na ginagawa, mga kapatid. Pero tingnan niyo po, ano sabi ni Lord? Pagka inibig natin ang sanlibutan, mga kapatid, the love of the Father is not in Him. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Tingnan niyo, akala nila okay lang, di ba? Relax lang, no? Dahil akala nila dito masaya, dito sa makamundo na mga ginagawa. Hindi po, mga kapatid. Utos po ni Lord, nang sabi ni Lord, mga kapatid, malinaw, love not the world. No, hindi ho love not. Love not the world, mga kapatid. Huwag nating ibigin ang mga ginagawa ng mundo, huwag nating gayahin, mga kapatid. Hayaan mo sila, basta ikaw, huwag mahawa. Delikado pagka ikaw na mahawa, mga kapatid. Tandaan po natin, ang isang Kristiyano na lumalakad sa mga makundong ginagawa, ang salita ng Diyos, wala nang halaga sa kanya. Amen? Bali, wala na po ang gawain ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Unti-unti na po siya nalalason. Unti-unti na po siya natatangay ng mundo. Umpisa po yan ay kaunti hanggang sa palaki, hanggang sa palaki, hanggang sa ikaw ay mapariwara na, mawala na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Alam mo naman ang diablo, no? Lahat po yan inaalok sa atin para lang tayo lumubay sa paglilingkod sa Lord. Sino ho ang gusto niya akitin? Anak po ba ng Diyos? Yes, anak ng Diyos. Sino po ba ang gusto niya akitin? Yung mga anak ng Diyos ba na naglilingkod sa Lord? Yes. Yun po ang inaakit niya. Ganun po ang misyon ng diablo, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya dapat ang ating pamumuhay, tugma po doon, no? Sa akma po doon, sa Ebanghelyo na ating pinaniniwalaan sa ating paglilingkod na ito. Verse 16, anong sabi? Verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh. Tingnan niyo po. And the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. Hindi po yan sa Diyos, yung lust of the flesh. No? Pag sinabing lust of the flesh, ito po yung tinatawag na tinatawag po na pita ng laman, na gusto lamang ng laman ang siyang mapuno o maging masaya lagi yung kanyang laman. No? Maging busog lagi yung kanyang laman. Yun po ang pita ng laman
na kung saan po ay hindi po natin dapat gawin sa ating paglilingkod na ito. Sapagkat yun po ang nasa mundo po mga kapatid. And the last of the eyes. Kung tingnan nyo po, no? Kaya, tandaan po natin, wala hong magkakasala kapag ang ginagawa natin ay hindi ho nakakaakit sa iba. Tama? Yung suot mo nakakaakit sa iba. Ibig sabihin, ikaw pa mismo ang nagdadala ng kasalanan doon sa mga tumitingin sa iyo. Di po ba? Kaya dapat iayos natin yung sarili ho natin sa Lord. Amen po? Amen. Ayaw po yan ang ating Panginoon. No? Yun po ay pita ng laman po yan ang umiira ng mga ganyan. Ano pa po? At ang kapalaluan sa buhay. Yung pride of life. Doon po bumabagsak ang Kristiyano. Doon po bumabagsak yung anak ng Diyos sa pride of life. Nagpakataas siya sa kanyang sarili sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya anong sabi ni Lord? Kapag tayo nagpakababa, anong gagawin ni Lord? Itataas tayo ni Lord. Kapag tayo nagpakataas, ibabagsak tayo ng ating Panginoon. Kaya tayo man lahat, tandaan po natin, kung tayo man lahat ay pagpalain po ni Lord, iangat man ni Lord ang ating buhay, dapat manatili pa rin po tayo na mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Sapagkat ang lahat pong iyan, mga kapatid, tandaan po natin, ay bunga po yan ng ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, napaka-importante po na tayo ay magpakababa sa atin po mga sarili sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya ito po ang tatlong ito, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, hindi po ito galing sa Diyos. Amen? Ito po ay galing sa mundo. Ito na po ang umiiral po ngayon, mga kapatid. Kaya kung bakit maraming tao nag-away-away because of pride. Amen? Bakit maraming tao ngayon, patayan dito, patayan doon because of pride. Mga kapatid, ayaw magpatalo. Ayaw aminin ang mali. Amen po? Pagka sa Lord po kasi, pag mali ka, mali po talaga. Amen po? Pagka tama ka, tama po talaga. Hindi po pwede ang tama maging mali. At ang mali ay maging tama sa harapan ng ating Panginoon. Kaya importante po, mga kapatid, yung atin pong pamumuhay ay karapat-dapat po o akma, angkop sa mga salita ng ating Panginoon. Hindi sapat na sabihin natin tayo ay Kristiyano. Okay? Madali lang po sabihin na tayo Kristiyano. Madali lang po sabihin na tayo anak ng Diyos. Mga kapatid. Dapat makita rin ito sa ating pamumuhay. Amen? No? Nagre-reflect dapat yung ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, hindi lamang sa pamumuhay natin, sa ating mga ginagawa, sa asal natin at pakikitungo sa iba, maging sa kapwang mananampalataya. Ibig sabihin po, mga kapatid, kung ano ang ating ugali dito sa loob ng church, ganun din dapat doon sa labas. Amen? Kristiyano ka pa rin dapat. Anak ka pa rin dapat ng Diyos. Di po ba? Kaya po dapat tayo manindigan sa mga salita ng ating Panginoon, mga minamahal. Bakit? Kasi po, tingnan nyo po, ang Diyos natin paglingkuran, siya may-ari ng lahat. Pinakabapangyarihan Diyos. Dapat proud tayo. Amen po? Hindi dapat natin itanggi na tayo po ay anak ng Diyos. Amen po? Huwag natin itanggi na tayo Kristiyano. Kapag meron tayong sagupa o atin pong nakakaharap o nakakausap,
sa ating buhay tungkol sa ating pananampalataya, dapat manindigan tayo. Na ito ang katotohanan na sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Dapat tayo ay tagagawa, hindi lang tagapakinig. Amen po? Gawin natin yung nais po ng ating Panginoon. Be doers of the Word of God, not hearers only. No, hindi lamang dapat tayo tagapakinig, kundi dapat gawin natin yung dapat nating gawin sa harapan po ng ating Panginoon. Meron ba tayong tungkulin sa Lord? Lahat tayo meron tungkulin sa Lord? Amen. Yes. Fear God and keep His commandments. For this is our job or our work in our God. Basahin po natin mga kapatid. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sabi dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty o the whole job, the whole duty of man. Yung buong katungkulan ng tao, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Okay? Dapat may ginagawa tayo, no? Sa mga salita ng ating Panginoon. So, hindi lamang po yun, mga kapatid. Basahin din po natin ang James, no? Santiago, James, chapter 1, verse 22. Sabi po dito, sa James chapter 1, verse 22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Tingnan niyo po. Kapag pala ito ay nakikinig lamang tayo, hindi natin ginagawa, dinadaya natin ang ating mga sarili. Bakit? Kasi po, hindi natin ginagawa yung ating napakinggan, naintindihan, naunawaan ng mga salita ng ating Panginoon. So, ang isang mananampalataya na mapagpakumbaba, tandaan po natin, pinapaunawa po ni Lord sa kanya ang kanya mga salita. Kasi mababa ang loob mo eh. Pero sa pride, ipapaunawa ba ni Lord? Hindi. Hindi po ba? Sa mapagpakumbaba, pinapaunawa po niya ang kanyang mga salita. Tinuturo niya ang kanyang mga salita. Sapagkat sa kanya galing yung tinatawag po na spiritual understanding. Katulad po sa ating binasa kanina, mga kapatid. Okay? Hindi lamang sarili natin ang ating dinadaya, kundi pati ang Diyos at lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin. Tingnan niyo po. Kaya po, kailangan tagatupad tayo ng mga salita po ng Diyos. Hindi tagapakinig lang. No? Sapagkat pagka tagapakinig lang tayo, sabi po ni Lord, ay dinadaya natin ang ating mga sarili. Okay? Higit sa lahat, dinadaya po natin ang ating Diyos. Okay? Galatians chapter 6, verse 7. Sabi dito, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Okay? Sapagkat ang lahat na inasik ng tao ay siya namang aanihin niya.
Okay? So, of course, kung ating ihasik ang salita ng Diyos, mag-aani tayo ng mga blessing ng ating Panginoon. Amen po? Mag-aani tayo ng biyaya at pagkapala po ng ating Panginoon. Okay? Pero pagka inasik po natin ay kasamaan, kamalian, no? Ang anihin po natin ay sigurado po kapariwaraan ng ating buhay sa mundo pong ito. Okay? Kaya, malinaw po, huwag daw tayong padaya, sabi ni Lord. Okay? Ang tunay na Kristiyano, hindi po yan nagpapadaya. Amen po? Ang tunay na Kristiyano, pinangawakan ang katotohanan. Pinaglalaban ang katotohanan. Hindi porke Kristiyano ka, kahit ano na lang gawin ng tao, okay lang, tahimik ka na lang. Hindi o ganon, mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano, ipinaglalaban ang katotohanan. Amen? Okay? Pinapakita niya yung mali ng kanyang kapwa. Amen po? Kasi po, pagka hindi mo pakita ang mali ng kapwa mo, o sino man na nagkakamali, hindi po siya matututo sa buhay. Tama? Hindi po niya alam na siya po ay mali. Kaya kailangan po ay atin pong ipabatid sa kanila na bilang Kristiyano, nanindigan po tayo sa katotohanan ng ating Panginoon. Okay, next. Ephesians chapter 4, verse 1. Sabi po dito, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Namamanik na sa inyo akong bilanggo sa Panginoon. Si Pablo po ay nabilanggo. Dahil saan? Sa pagnanakaw po ba? Sa paggawa ba ng kasamaan? Sa pag-aadik po ba kaya siya nabilanggo? Hindi. Dahil sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Tayo po ba'y handang mabilanggo? Alang-alang sa Panginoon. Amen. Tayo po ba'y handang mamatay? Alang-alang sa Panginoon. Amen. Okay? Okay. Masarap ngayon, di ba? Pag nandun na tayo kay Lord. Di ba? Kaya sabi ni Pablo, Philippians chapter 1, verse 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Sa ganang akin, sabi niya, ang mabuhay kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Tingnan niyo po mga kapatid. So, ang tunay na Kristiyano, nakikipaglaban. Amen? Nakikipagbuno. May paninindigan. May prinsipyo. Ang prinsipyo niya, salita ng Diyos. Amen po? Salita ng Diyos, dapat yung prinsipyo natin, ito yung sinasabi ng Lord eh. Hindi natin pwedeng baliin na sinasabi po ng Panginoon. Kung sa husgado pa, matibay na ebidensya, yung salita ng Diyos, hindi pwedeng baliin ang sinuman. Kung ano sinasabi ni Lord, sinasabi po talaga ng ating Panginoon. Si Lord po hindi bawi at bigay o bawi. Si Lord po ay hindi Indian giver na binabawi niya. Hindi ho. Kaya po, mga kapatid, napaka-importante po nang sabi po ng Panginoon sa pagitan po ni Pablo, namamanik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag. Tinawag ba tayo ni Lord? Tinawag tayo ni Lord. Kaya tayo nandito ngayon sa gawain ng Diyos. Amen po? Amen. Tinawag tayo ni Lord para maglingkod sa Lord. Tinawag tayo ng Panginoon para mag-serve sa Kanya. Amen? Amen. Si Lord po nagtawag sa atin, mga kapatid. Pananawagan ng Kanyang Ebanghelyo,
kaliwanagan ng kanyang kapangyarihan, kaya tayo dinala po ng ating Panginoon dito. Okay? Kaya ang ating pagpunta dito sa gawain ng Diyos, tawag ni Lord. Hindi po ito aksidente. Hindi po ito nagkataon. Amen? Ito po ay tinakda ng Panginoon ang kanyang pagtawag sa atin para po tayo ay sama-sama na maglingkod sa Kanya. May purpose po si Lord kung bakit tayo tinawag niya. Meron siyang itinawag sa atin. Ano po itinawag? Yung ating pagsunod, yung ating paglilingkod, yung ating pong pag-serve sa Kanya, mga kapatid. Okay? Kaya po, ay dapat tayo magsilakan ng nararapat po sa ating Panginoon. Ng nararapat sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya hindi po pwedeng iwalay yung Diyos at saka yung Ebanghelyo. Tama? Kanya po yan eh. Hindi po pwedeng paniwalaan mo ang Diyos na walang basihan sa Ebanghelyo. Amen po? Hindi po natin pwedeng paniwalaan ang Ebanghelyo na wala kang karanasan doon sa Diyos. Amen po? Naranasan ba natin ang Diyos sa buhay natin? Yes. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang umiiral. Ang biyaya ng Diyos ang siyang umiiral sa buhay po natin. 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. Sabi po dito, that you would walk worthy of God, who hath called you unto His kingdom and glory. Tingnan niyo po, upang kayo'y magsilakad na nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa Kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Tinawag tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian, which is the church. Amen? Ang kaharian ito ng Diyos, extension po ng Kingdom of Heaven. Ito po yun. Kaya tayo kukunin ni Lord, dalhin sa Kingdom of Heaven. Tama? Yung kanyang kingdom dito sa lupa, which is the church, ito po ang dadalhin sa pagparito ng Panginoon doon po sa Kingdom of Heaven. Because the Kingdom of God, which is the church, mga kapatid, ito po ay extension ng Kingdom of Heaven. Kaya ho, maraming tawag ang ating Panginoon. Sa Biblia, meron siyang tinatawag na eternal call. Tinawag tayo sa kaligtasan. Tinawag din tayo sa Ebanghelyo, gospel call. Tinawag din tayo sa ministry ng Panginoon. That is ministry call. Ito po ngayon, naglilingkod tayo kay Lord. That is ministry call. Amen? Ministry po ito ni Lord, mga kapatid. Yung ginagawa natin sa paglilingkod sa Kanya. Colossians chapter 1 verse 10, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work. Tinuro na naman ni Lord sa atin yung good works. Kahit kailan, di ho nagturo si Lord na gumawa tayo ng masama, kundi gawang kabutihan ang nais na po ng Panginoon. And increasing in the knowledge of God. Tingnan niyo po, yung mga anak ng Diyos na tumalikod sa Lord, nandun na sa mundo, wala na po yan spiritual understanding. Amen? Nawala na po. Kasi po, nandun na sila, natangay na sila ng mga makamundong ginagawa. Kaya para sa kanila, ang salita ng Diyos, wala na pong tamis. Amen? Hindi na masarap sa kanila. Bakit? Natangay na po sila ng mundo, mga kapatid. Kaya ho, mahalaga na tayo po ay lumago, mga kapatid, magsilago sa kaalaman ng Diyos. No, makita ho natin,
sa banal na kasulatan kung paano tayo lumago. Utos ba ni Lord na lumago tayo? Yes. Second Peter chapter 3 verse 8. Ang sabi, but grow in grace and in the knowledge of our Savior Jesus Christ. So malinaw po yan, no? Utos ni Lord na tayo lumago sa biyaya, lumago sa kaalaman po ng ating Panginoon. Yun po ang tinatawag na spiritual wisdom, spiritual knowledge, and spiritual understanding na binigay po ng ating Panginoon sa atin. Ang pamumuhay Kristiyano ay hindi pagiging perpekto ng sarili, kundi magsilakad na nararapat, magsipamunga ng mga gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Yun po ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan tayo lumago sa kaalaman po. Kaya nga tayo nag-aral po ng salita ng Diyos. Amen? Kaya tayo nag-study. Kaya nung sabi po 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. Kanina niya sinasabi sa church, sa Ephesian church, bukod kay Timoteo, sinabi din po ni Pablo sa Ephesian church, study to show thyself approved unto God, rightly dividing the word of truth. Kaya po, napakahalaga yung ating pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. So that is number one, mga kapatid, sa ating pinag-aralan po ngayon, a life worthy of God according to the gospel. Kaya dapat ang buhay natin angkop, tugma sa mga salita ng Diyos. Maraming Kristiyano, puro salita, hindi tugma ang pamumuhay. Amen po? Saan sila nagsasalita? Di ba sa hangin? Sa hangin sila nagsasalita. Ibig sabihin, nagsalita lang, walang pagawa. Amen? Salita sila lahat sa hangin. Walang nangyayari, walang nakikita. Hindi ganon. Ang tunay na Kristiyano, may kasamang gawa. Ang kanyang salita sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Now, number 2, a life fully surrendered to God. Buhay ba natin? Buong-buo natin surrender sa Lord? Amen. Fully. Not 50-50. 100%. No? Delikado pag 50-50. Kasi baka maging 50-50 na rin buhay natin sa Lord. Di ba? Dapat wala tayong itira. Fully. Heartily. Buong puso ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Buhay na lubos na sumusuko sa Diyos. Isuko natin ang buhay natin sa Diyos araw-araw. Hindi po ngayon lang. Bukas hindi na. Dapat araw-araw yung ating pagsuko sa Diyos. Di ba masarap pagkasubuko sa Diyos? Romans chapter 12 verse 1 up to verse 2. Ano sabi dito, mga kapatid? Basahin po natin. Romans chapter 12 verse 1 up to verse 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang tunay pa na pagsamba sa Panginoon at karapat-dapat sa Panginoon, atin pong ialay ang ating mga sarili na bilang handog sa Panginoon. Amen? Okay? At malinaw pong sabi ni Lord na ito pala ang katanggap-tanggap o katampatang pagsamba natin sa Diyos. Ano pang kasunod? May kasunod pa po. Hindi yun natatapos lang sa ating pagsamba. Verse 2, and be not conformed to this world,
but be transformed by the renewing of your mind. Kanino po ito in-address? Sa mga mananampalataya. That ye may be proved what is that good and acceptable and perfect will of God. Paano mo malaman ang will ni Lord? Kung doon ka sa mundo, malaman mo kaya? Hindi. Malaman mo ang kalooban ng Diyos kung ikaw ay naglilingkod ng tunay at totoo sa ating Panginoon. Amen? Kaya malinaw pong sabi ni Lord, and be not conformed to this world. Huwag kayong sumang-ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kasi po ang mundo, mga minamahal, masama na. Amen po? Ang mga ginagawa ng mga tao ngayon, laban na, labag na sa nais ng ating Panginoon. Di ba? Kaya po, may mga church na ngayon na nagkakasal ng LGBT. Di ba? Masama na po ang mundo, mga kapatid. Kapwa lalaki, ikinakasal. Kapwa babae, ikinakasal. Bakit po nangyari yan? Kasi gawain makamundo po yan, mga kapatid. Hindi po yan gawain ng Diyos. Amen? Yun na po ang bunga ng kasamaan ng mundo. Okay? Kaya ho, malinaw po dito, mga kapatid, na dapat po natin makita na huwag tayong sumang-ayon sa mundo ito. Kahit pa sino ang magyaya sa atin. Amen po? Kahit man presidente ang magyaya sa atin. Kahit man ang hari sa mundo ang magyaya sa atin. Kung ang kanyang sinasabi ay laban sa sinasabi ni Lord, huwag tayong pumayag. Amen po? Huwag nating sundin sapagkat ang sundin lamang natin dapat yung ating Panginoon. Okay? Dapat dala-dala natin lagi ang ating krus na sumunod sa Lord. Dala-dala ba natin ang ating krus sa pagsunod sa Lord? Kaya tuloy, marami ang bumibili ng krus. Ito, pastor, dala-dala ko. Dito. Hindi o ganon. Yeah? Ang iba naman, pasal-pasal, hindi o. Hindi literal yan. Okay? Yung cross na yan, yung burden, yung kabigatan sa loob mo. Na dapat ay nandoon yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Luke chapter 9, verse 23. Ano pong sinasabi? Basahin po natin Luke chapter 9, verse 23. Magpakabusog po tayo mga kapatid sa mga salita ng Diyos. Dahil mamaya magpakabusog tayo sa physical. Amen po? Amen. Tingnan niyo po, busog ka na spiritual, busog ka pa physical, saan ka pa? Di ba umaapa ang biyaya ng Diyos? Amen. Akala nila kasi ang paglilingkod ay luging-lugi sila. Hindi nila alam, panalong-panalo sa paglilingkod sa Lord. Amen? Sapagkat ang biyaya ng Diyos sufficiente sa buhay po natin. Lahat po yan ipagkaloob ni Lord. Now, dito muna tayo ngayon. Sa Luke chapter 9, verse 23. Sabi dito, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Tingnan niyo po, si Lord po ang nagsabi dito mga kapatid. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tingnan niyo po, i-deny doon natin ang ating sarili. Pero iba ngayon, takbo ng mundo. Mas prioridad nila ang kanilang flesh, ang kanilang laman. Dito po sa mundo na kanilang ginagalawan. Na kahit alam nila na mali, ginagawa pa rin nila mga kapatid. Okay? Kaya tuloy, ang biyaya ng Diyos, imbes na dumaloy, nawawala tuloy. Napalitan ng kapahamakan. Amen po? Kasi po,
malinaw ang instruction po ng ating Panginoon. Ito po'y sinasabi niya sa lahat, hindi sa isang tao lang. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Tingnan niyo po mga kapatid. Di po ba nung tinawag ni Lord, si Pedro, si Mateo, na sila po'y nangingisda. Di po ba? Oh. Doon sa dagat, nung tinawag ni Lord, anong ginawa nila? Sumunod ba sila agad? Sumunod po sila agad. Iniwanan nila ang kanilang mga bangka. Iniwanan nila ang kanilang mga lambat. Sumunod doon sila sa Lord. Itinanggi nila ang kanilang kabuhayan, ang kanilang sarili, kasi meron silang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po? Pero iba ang panahon ngayon, maraming Kristiyano na wala ng pananampalataya sa Diyos. Ayaw nila iwanan ang kanilang trabaho, ang kanilang negosyo, sa pagdating sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya nakakalungkot po, mga kapatid. Mas inuuna pa nila ang mga material na bagay, ang kanilang sarili, kaysa unahin dapat nila ang gawain po ng ating Panginoon. Yun po ay tinatawag po na walang tiwala, walang paniniwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, kasi kung ikaw ay may tiwala sa Diyos, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon ang buong puso mo, dapat unahin mo si Lord. Amen? Amen. Ang prinsipyo ng Diyos sa Biblia mahalaga. Amen. Meron tayong pattern na dapat sundin, mga kapatid. Ano pong pattern na dapat nating sundin? Sinasabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 33, sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kulang po ba yon? Di ba hindi kulang? Amen po? Unahin lamang ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Pag sinabing kaharian, which is the ministry, ang gawain ng Diyos, ang kanyang katwiran na sa banal na kasulatan. And all these things, sabi ni Lord, shall be added unto you. Nakakalungkot na mga Kristiyano ito, walang tiwala sa ating Panginoon. Pero pag tinatanong mo, meron tiwala, pero sa gawa, walang tiwala sa Diyos. Be doers of the Word of God, not hearers only. Napaka-importante po, mga kapatid, na atin pong sampalatayanan yung pangako po ng ating Panginoon. Pangako ng tao, minsan hindi natutupad. Amen? Pero ang pangako ng Diyos, sigurado po yan na matutupad, mga kapatid. Minsan, ang pangako ng tao, napapako. Di ba? Hindi natutupad. Pero ang pangako ng Diyos, tandaan po natin, tinutupad po yan ni Lord. Marami siyang pangako na natupad na. Amen? Amen. At marami pa siyang pangako na tutuparin pa niya. Tutuparin niya ang kanyang pagdating. Amen po? Pangako po yan ng Diyos. Pangako po yan ni Lord na tayo pagpalain kapag tayo sumunod sa Kanya. Amen po? Amen. Pangako po yan ni Lord. Dapat pahawakan natin yung pangako ng ating Panginoon. Nandun dapat tayo nakapokus po sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya po ang sabi ni Pablo, kahit man po ano mangyari sa Kanya, kahit man siya ipako na kasama ni Kristo, baliwala yan sa Kanya. Ang mahalaga, masunod niya ang kalooban po ng ating Panginoon. Basahin po natin Galatians chapter 2, verse 20, mga kapatid. Sabi po dito, mga minamahal, sa Galatians chapter 2, verse 20, sabi po ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself
for me. Tingnan niyo po, ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na nasa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Malinaw po na ang pananampalataya ni Pablo ay galing sa Diyos. Hindi daw yan sa kanya. Pero ang pananampalatayang iyon, mga kapatid, malinaw po na ito po ay sa anak ng Diyos na sabi ni Pablo na sa akin umibig. Tingnan niyo po, mga minamahal. Malinaw po na ang buhay mo natin, tandaan po natin, nakapako na po kasama si Kristo. Amen po? Kasama na po tayo ng ating Panginoon. Dahil tayo tinubos ng ating Panginoon. Dahil tayo po ay niligtas sa ating mga pagkakasala ng ating tinatawag po na original sin, mga kapatid. Kaya, ang buhay natin, hindi na po tayo ang may pag-aari nito. Amen po? Hindi na po. Si Lord na po, ibig sabihin, ang may pag-aari po nito. 1 Corinthians, basahin po natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 6, verse 19, up to verse 20, mga minamahal. Sabi dito ni Pablo, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Hindi na po ito atin, ang ating buhay, mga kapatid. Dahil ang buhay na ito, o ang ating katawan na ito, ay templo po ng Holy Ghost, ng banal na Espiritu. Kaya sabi niya dito sa verse 20, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God's. Tingnan niyo po, hindi na po ito sa atin. Sa Lord na po ito, mga kapatid. Kaya malinaw po na tayo po ay binili na sa halaga ng banal na dugo ng Panginoong Kristo. Mahalagang dugo ng Panginoong Kristo ang siyang bumili po sa atin. Kaya sabi ni Lord, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ay sa Diyos, mga minamahal. Tingnan niyo po. Kaya po, ang buhay natin ito dapat ipaglingkod lamang natin sa Lord. 100%. Kasi ito po, sa Lord po ito. Hindi po ito sa atin, mga minamahal. Christian living is a life of daily surrender, not self-rule. No? Hindi yung sarili natin ang masunod o merong tinatawag na sinusunod. Hindi ho. Kundi ang buhay po natin dapat araw-araw na nakasurrender po sa ating Panginoon. Okay? So that is number 2, mga kapatid. A life worthy. Sorry po. Number 2, sa ating outline, a life fully surrendered to God. Number 3, mga kapatid. A life focus on heavenly things. Yung ating dapat buhay ay naka-focus lamang sa mga bagay na espiritual o sa mga bagay na makalangit. Okay? May mga bagay po ba na makalangit? Ito po ba ang ginagawa natin, mga bagay na makalangit? Yes, ito po yon. Dapat ang buhay natin nakatuon sa mga bagay na makalangit. Kaya ang sabi po dito, our priorities must shift from earthly to heavenly values. Earthly things are temporary. Heavenly things are eternal. Okay? Yung mga makalangit na bagay, yun pong eternal na mga bagay po. No? Kaya dapat nakatuon lamang ang ating buhay sa mga bagay na makalangit. Basahin po natin Colossians chapter 3, mga kapatid.
Colossians chapter 3, verse 1. Sabi dito, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, which where Christ seated on the right hand of God. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Pag sinabi sa taas, dun sa Lord. No? Ito po yung tinatawag na heavenly things. Doon po dapat natin ilagak yung buhay natin sa makalangit na mga bagay sa atin pong paglilingkod sa Lord. Ibig sabihin, prioridad dapat yung ating spiritual life. Amen? Prioridad ang ating paglilingkod sa Lord. Prioridad ang ating paggawa sa mga gawain po ng ating Panginoon. Katulad po nito. Okay? Next, mga kapatid. Dapat ang disalaman natin doon po sa makalangit na mga bagay na nais po ng ating Panginoon. Hebreo chapter 11. Basahin po natin, mga kapatid. Sabi dito, sa Hebreo chapter 11, verse 13. Sabi po ni Pablo, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako. May Kristiyano ba nangamatay na hindi nakamtan ang pangako ng Diyos? Yes. Okay? Sabi dito, mga kapatid, tuloy natin. Ngunit, kanila nakakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Verse 14, for they that say such things declare plainly that they seek a country, sapagkat ang mga nagsipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. Ang lupain nating sarili ay ang langit. Amen? Nandun po sa Lord, mga kapatid, ibig sabihin. Yun po ang tunay natin na tirahan. Amen po? Hindi po yung dito sa lupa. Temporary lang po tayo dito, mga minamahal. Katulad po sa sinasabi dito, na tayo po ay manglalakbay lamang sa ibabaw ng lupa. Kaya po, napakahalaga yung mga makalangit na bagay sa ating paglilingkod sa Lord. The believer's mindset is directed toward eternal things, not earthly gain. Amen po? Dapat sa mga ang Kristiyano o ang mananampalataya, naka-mindset dapat sa kanyang buhay na ang direkta po ng kanyang buhay ay sa mga bagay na eternal o makalangit na bagay sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi sa makalupang mga bagay sa kanyang buhay. Kaya, napakasarap na ginagawa natin yung gawain ni Lord at the same time nabubuhay ka dito sa mundo. Amen po? Napakasarap, mga kapatid. No? Nandoon ang joy, nandoon ang ating kagalakan sa Lord, nandoon yung ating kapayapaan, nandoon yung comfort ni Lord. Di po ba? Kahit man tayo ay minsan wala, hindi tayo nabahala kasi alam po natin na si Lord ang mag-provide. Amen po? Okay?
Hindi tayo nababahala na anumang mga bagay. Basta unahin na natin si Lord. Ibigay po ni Lord sa atin ang ating mga pangailangan. Siya po mag-supply ng ating pangailangan. He is the supplier, mga kapatid, ng ating pangailangan. Okay? Number 4, a life shaped by the Word of God. Pamumuhay na hinuhubog sa salita ng Diyos. Dapat ang buhay natin hinuhubog sa salita ng Diyos. Amen po? Hinuhubog, sinishape. No? Inaayos sa malaking salita ang pamumuhay natin ng mga salita ng Diyos. Kaya mahalaga ang salita po ng Diyos. Mahalaga ang Diyos at ang Kanya mga salita. Okay? Christian living is not guided by feelings, culture, or opinion, but by the Word of God. No? Yun pong totoo, mga kapatid. Ang Kristiyano, pamumuhay Kristiyano, hindi po yan guided ng iyong feelings, ang iyong damdamin, o culture man ng isang bayan o opinion ng tao, but by the Word of God. Dapat salita ng Diyos yung ating guide sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen po? Dapat salita po ng Diyos yung guide natin sa araw-araw po nating buhay sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat ang ating faith, ang ating pananampalataya ay nakaugat sa salita ng Diyos. Amen po? Nakaugat. Kita niyo po ang ugat ng mga ugat po ng mga tinanim natin. Di ba nagsipagkalat ang ugat? Di ba? Nung bumili ako ng talong, ganyan kalaki, nung binuksan ko yung plastic, aba, napakaraming ugat kung saan-saan pumunta. Sabi ko, ito pala ang salitang ugat. Maraming ugat, mga kapatid. Kaya matibay siya kasi nagkaugat siya. Amen po? Amen. Kaya siya matibay kasi marami siyang ugat. Di ba? Huwag lang po ugat sa binti. Delikado po yan pag maraming ugat-ugat sa binti. Magpa-check up na po kayo. Okay? Pagka meron mga barikos, mga ugat-ugat po, mga minamahal. Ito pong ugat na ito mahalaga. Ugat ng ating pananampalataya sa Lord. Amen po? Kaya sabi po dito, Colossians chapter 2, verse 7, abuti si Brother Eric, wala pang ugat. Colossians chapter 2, verse 7, sabi po dito, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Malinaw po, na nag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Dapat nakaugat, matibay ang ating pananampalataya sa Lord. Gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpasasalamat. Kaya salamat sa Lord dahil bukas 61 na po si Pastor. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. No? Biro mo 61. Di po ba? Nakarating na ng 61. Purihin po ang Panginoon. May bonus na po ako na 1 taon. Malaki na pong bonus, mga kapatid. Okay? So, salamat sa Lord. Amen po? Andyan po ang blessing ni Lord. Mga kapatid. Kahapon lang, bigla may dumating na napakagandang barong na coat. Oh, tingnan niyo po, sino makakala na bigyan tayo ni Lord. Dumadating na po yan ang blessing ni Lord. Kaya salamat po sa Lord at sa nagbigay. Di ba? Yun po, hindi naman natin hinihingi personally. Tama po? Bakit dumadating? Kasi po, biyaya ng Diyos yan. Amen po? Amen. Napakasarap po damhin na ang biyaya ng Diyos bigla lang dumating sa iyo na hindi mo naman inaapura o hindi mo naman iniisip na meron pala. Di po ba? Pero, tandaan po natin, meron tayong pananampalataya sa Lord na si Lord ang magbigay ng biyaya. Amen po? Amen. Darating at darating po iyan, mga kapatid. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Kaya katulad po nito sa ating binasa,
na kapag ka pala ang pananampalataya natin nakaugat at nakatayo na sa ating Panginoon at naging matibay na ang ating pananampalataya, sabi po ng Banal na Kasulatan na ito po'y bunga ng pagtuturo sa atin ng Diyos. Sabi po dito ay sumasagana ang ating pasasalamat sa Lord. Amen? Magpasalamat ba tayo araw-araw sa Lord? Yes, araw-araw. Hindi lamang sa birthday dapat. Araw-araw dapat tayo nagpapasalamat sa Lord. Dahil sa lakas, sigla, dugtong buhay na binigay po ng Panginoon. Tama po? Na hindi tayo nakakasakit, walang aksidente, walang disgrasya sa buhay po natin. Napakaganda po, mga kapatid. Di po ba? Kaya po, doon pa lang, blessing na po ni Lord. Doon pa lang hindi na kayang palitan ng anumang mga bagay sa mundo. Dahil po ito sa kabutihan po ng ating Panginoon. Dapat nakaugat po ang ating pagtiwala, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Obey, even when difficult. Sumunod tayo na kahit po mahirap ang buhay. Amen? Na kahit po mahirap ang ating kalagayan, basta tayo sumunod lamang sa Diyos. Siya po ang bahala sa atin. Amen po? Magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoon. Apply truth in decisions. Dapat i-apply natin lagi yung katotohanan ni Lord. Amen? Sa lahat po ng ating mga desisyon, dapat nandun lagi ang katotohanan ng ating Panginoon. Let Scripture correct our thinking. Di ba? No? Dapat ang mga kasulatan o salita ng Diyos ang siyang mag-correct ng ating mga kaisipan sa ating paglilingkod sa Lord. Si Lord po ang siya magkukorek sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya dapat pagka kinukorek po tayo, huwag po nating masamain. Amen po? Kasi po, kinukorek lang po tayo ni Lord. Maganda nga na kinukorek tayo ni Lord kaysa walang pagkukorek. Tama po? Okay? Yun po ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, kinukorek po tayo ni Lord. Amen po? Kinukorek po na tayo ng ating kapwa mananampalataya. Ibig sabihin, kinukorek ka. Ibig sabihin, iniibig ka niya na huwag kang mapariwara. Amen po? Amen. Mahalaga yung pagkukorek. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na magpakumbabang puso sa harapan ng Diyos, nagpapakorek po yan. Amen po? Mas gusto niya i-correct. Mas gusto niya tanggapin ang mga correction sa kanyang buhay. Lalong-lalo na po, ang nagkukorek po sa atin ay mga salita ng ating Panginoon. Wala na po mga kapatid, ibang magkukorek po sa atin kundi ang ating Diyos. Kasi siya ang perfectong Diyos. Amen? Siya po ang banal na Diyos. Hindi o siya nakakasala. Samantalang tayo, still, dahil sa laman, nagkakasala pa rin tayo minsan, sinadya o hindi. Amen po? Amen. Pero tingnan niyo po, kinokorek po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya nga po mahalaga ang salita ng Diyos. Mahalaga yung scripture. 2 Timothy chapter 3, verse 16, up to verse 17. Ano sabi doon? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for correction, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That the man of God, take note, that the man of God, yung tao ng Diyos, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang tao ng Diyos, ang tinuturuan ng doktrina, kinukorek, kinatagubilinan, tinutuwid ang buhay para maging perfect o tinatawag po na matured ang kanyang spiritual life sa paggawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoon. So, importante po iyan, mga kapatid. Okay? Kaya, malinaw ang scripture po na inspired word of God, yun po, mga minamahal, kapakipakinabang sa doktrina. Kaya number 1, di ba ang doktrina? Kasi mahalaga yung doktrina. Doktrina ng Panginoon.
Merong doktrina ang diablo, doktrina ang mga tao, subalit, ang tunay na doktrina ay doktrina ng Diyos. Amen po? So, napakahalaga po, mga kapatid. Okay? The Word of God. The Word of God is the believer's final authority in life and conduct. Final authority natin ang salita ng Diyos. Okay? Ito po ang ating batayan. Ito po ang ating basihan sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. At ang salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng liwanag. Amen po? Hindi Joselco nagbibigay ng liwanag. Hindi Meralco ang nagbibigay ng liwanag. Hindi araw ang nagbibigay ng liwanag. Ang nagbibigay ng tunay na liwanag, ang salita ng Diyos. Basahin po natin, mga kapatid, sa aklat po ng Psalms. Okay? Psalms chapter 119, verse 105, mga kapatid. No? 105. Anong sabi dito? Mga kapatid, sa 105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Salita talaga ng Diyos, mga kapatid. Ang ilawan, sabi ni David, ng aking paa. Ano pa? Liwanag sa aking landas o dinadaanan. Kasi po, pag walang liwanag sa ating dinadaanan, ano po mangyayari? Matitisod. Tama? Hindi lamang matitisod, madadapa ka. Kasi madilim ang dinadaanan. Walang liwanag. Hindi lamang yon, pag nadapa, pag nabago ang ulo, problema. Tama? Kaya maraming Kristiyano nababago kasi wala ng liwanag. Maraming mananampalataya na nabagok ng ulo dahil wala ng liwanag ng salita ng Diyos. Ayaw nang tanggapin ang aral ng Diyos. Nakalimutan na ang Diyos. Kaya madilim na ang kanilang paglalakbay sa mundo ito. Hindi nila alam na ang liwanag sa buhay po natin, sa ating paglalakbay, walang iba kundi ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Panghuli po, a life reflecting Christ-like character. No, hindi man natin fully na kayang gayahin ang ating Panginoon Kristo sapagkat siya'y banal, hindi nagkasala. Subalit yung mga iba niyang karakter dapat gayahin natin. Buhay na may katangian tulad ni Kristo. Christian life must reflect. Kaya nga tayo born again. Di po ba? Kaya nga utos ni Lord, magbago na kayo ng inyong kaisipan. Tama? Okay? So, nandun dapat yung humility. Pagpapakumbaba. Si Lord po ba merong humility? Di po ba kahit pinagbabato siya? Ano pong ginanti niya? Bato din ba ng bato? Ano daw gaganti? Pagka binabato tayo ng bato? Ano ibabato natin? Tinapay. Ano po ibig sabihin ng tinapay? Ano ibig sabihin tinapay? Word of God. Salita ng Diyos. Yun po yun, mga kapatid. No? Wag tinapay na may grapon kasi delikado din, bubukulan ka. Okay? Ano pa? Humility, mahalaga. Pagpapakumbaba sa Lord. Kasi ang isang Kristiyano, pag walang pagpakumbaba, puro pride ang umiiral, hindi po yan matututo. Amen po? Tandaan po natin, hindi yan lalago. Hindi yan matututo sa salita ng Diyos. Hindi po yan ipunawan ni Lord sa kanya kasi ma-pride eh. No? Tingin niya sa sarili niya, ito ako. Napakagaling ko. Diba ang diablo ganun din? Oh. Kaya sa binagsak ni Lord, Isaiah chapter 14, di ba? Si Lucifer, dating anghel, gusto niya tataas pa sa Lord. Binagsak siya ngayon ni Lord. Di ba? Yung Tower of Babel, during the time, mga tao puro pride. Gusto nilang tataasan ang kanilang tore hanggang langit. Anong ginawa ng Diyos? Binagsak sila ni Lord. Hindi natuloy, hindi tumaas.
Kasi ginulo ni Lord ang kanilang mga salita. Di ba? Kaya tuloy nagkaroon ng Tagalog, Bisaya, di ba? Ilonggo, Cebuano, Ilocano, di ba? Kaya ang dami natin lingwahe. Pero noon pa pala yan. Ginulo na ni Lord. Hindi sila nakaintindihan. Kasi ginulo ng salita, hindi sila isang salita na. Di ba? Pag sinabi siguro ng isa, kunin mong semento, baka pala ang binigay. Di ba? Kasi ginulo na sila, hindi nakaintindihan. Okay? Because of pride, mga kapatid. Huwag tayo, sa atin paglilingkod nito, wala naman tayo pagmamalaki sa Lord. Amen po? Ang lahat pong ito sa atin, sa Diyos po yan galing. Amen po? Lahat po niya yan, trabaho, negosyo, ano man ang pinagkikitaan mo, dapat wag mo yan ipagmamalaki. Wag dapat umiiral yung pride. Dapat ang iiral sa atin ay ang ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Tingnan nyo po, kapag ka ang ating puso mapapakumbaba sa Diyos, yung iyong pakitungo sa mga tao, mapagpakumbaba ka rin. Amen po? Ganun po yan. Resulta po yan mga kapatid. So, mahalaga po yan, mga ano pa? Patience. Pagtitiis, pagtatsaga. Si Lord po, ganon. Amen po? Matindi ang kanyang pagtitiis, pagtatsaga. Pinako sa saktos. Anong ginagawa nila? Nagtiis po siya. Alang-alang po sa atin. Okay? Love, pag-ibig. Una, pag-ibig natin sa Diyos. Amen po? Pangalawa, pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen po? Importante po yan. Ang pag-ibig natin unahin sa Diyos. Tingnan natin, mga kapatid. Once na ang pag-ibig mo, mga kapatid, ay umibig ka lang sa kapwa and yet hindi ka umibig sa Diyos, hindi totoong pag-ibig yan. Amen po? Ang totoong pag-ibig ay inibig mo ang Diyos at ang iyong kapwa. Amen po? Unahin ang pag-ibig mo sa Diyos. Tama? And then to follow iyong pag-ibig sa iyong kapwa. Hindi totoo yan na maraming taong sinasabi na umibig sa kanyang kapwa and yet hindi umibig sa Diyos. Hindi totoo yan. Plastic na pag-ibig po yan. Amen po? Hindi po yan tunay at totoong pag-ibig sa kanyang kapwa. Kasi pagka inibig mo talaga ang Panginoon, ginagawa mo ang nais ni Lord. Tama? Pagka inibig mo kapwa mo, hindi ka naghihintay ng kapalit. Right? Hindi ka naghihintay ng kapalit. Kasi inibig mo siya. Hindi po ba? Ano po? Forgiveness. Pagpapatawad. Di ba? Oh, baka meron pa sa atin. Hanggang ngayon, kinakalawang na yung puso. Hanggang ngayon, di pa nagpapatawad. Magpatawad tayo, kapatid. Amen po? Amen. Okay? Kasi yan pong hadlang, mahirap po. Pagka merong hadlang sa puso natin, may galit at puot sa kapwa natin, lalong-lalo na kay pastor, no? Dapat magpatawad tayo. Tama? Kasi lahat tayo nagkakasala. Di po ba? Ang mahalaga, meron tayong puso na magpatawad sa ating kapwa. Mga mahal natin sa buhay, mga ginawa sa atin, patawarin natin sila. Amen po? Amen. Patawarin natin sila. Okay? Baka hindi nyo naranasan yung naranasan ko nung maliit pa. Pero pinatawad ko na po yun. Yung aking kapatid. Noon pa, pinatawad ko na po yan. Pinapunta ko na po dito yan. Di ba? So kasarap. No? Na-release ang iyong puot galit. Dahil pinatawad mo siya. Inibig mo siya. Niyakap mo siya. Di ba? Napakasarap po, mga kapatid. Hindi yung maiwasan na nagkakamali. Amen po? Amen. Ang ating magulang, kapatid, o sino man ang ating mga kamag-anak, magpatawad tayo. Kasi yan pong